Okay, hello sa mga QuickBooks users natin 'no. Pagdating naman po sa contractor or mga construction na, ah, business, industry, ang mga reports po na available po kay QuickBooks siyempre yung ating financials. Meron tayong profit and loss standard, okay. Meron din tayong profit and loss, detailed, okay. Para makita natin lahat ng expenses natin and lahat ng sales na pumapasok. Okay, meron din po tayong tinatawag na profit and loss per job, okay? By job, okay? Profit and loss by job, okay? So, specific jobs ba yung hinahanap natin? Pwede naman natin siyang filter para specific job lang yung ating hahanapin, no? Para hindi masyadong marami. Kasi kung ano yung mga outstanding jobs na available, yun yung i-open niya. Okay? We can memorize reports, by the way, para madali nating mahanap yung reports na kailangan natin sa halimbawa project, no, project A2131. No, save natin diyan sa accountant. So every time na magagawa tayo ng report na memorize, mas makikita natin yung sa report, memorize report at kung saan natin siya sinave. So ito, profit and loss by job, project 82131. Okay? So ayan yung ano natin, yung reports natin ng profit and loss per job. Meron din tayong report kay QuickBooks, sa madalas na ginagamit is job progress invoice, kung how much is the percentage of our job to the invoice, okay? Dun sa ating sample, naging ano siya, 58.82% kasi nagkaroon tayo ng additional, nagdagdag tayo, naalala niyo ba? Nagdagdag tayo ng 150,000 for other service charges. Okay? So, supposedly nag-invoice tayo ng 30%, dapat 60% na yung progress. Kaso lang, nagdagdag na naman tayo ng nagdagdag tayo ng additional kaya naging 58.82% lang yung ating accomplishment to the project. Kung nagdadagdag-dagdag tayo sa estimates natin or sa projects natin, syempre lalaki din yung ano yung percentage na mababawas dun sa progress natin. Okay, yan yung isang report, progress invoice. Isa pa is uh, ito yung ating estimate versus actual details. Okay? Estimate, job project estimates versus actual details. Yan. Okay? Piliin lang natin yung specific na chine-check natin. Meron tayong estimated cost. Galing po yan sa estimate natin. Okay? Yan yung pinost natin. And then, ito yung actual. Galing naman po yan sa actual expenses natin for the project. So, ito yung difference. And then, yung revenue natin na lumalabas dito, estimated revenue, and yan, estimated revenue, and then yung actual revenue. Ito galing sa invoice. Ito galing sa estimate, no, ng ating projects. So, estimated natin, 2.4 million, 150 for the other charges. Yan. Ito na po yung na-invoice natin, 1.5 million. So, ito po yung ating napakasimpleng report lang ng um, actual expenses versus estimate, no, or cost, estimated cost versus dun sa actual cost accordingly. No, yan po yung isang report. Ganyan lang po siya kasimple. And tapos dito sa ibang profit and loss by job, meron din po diyan. Meron din diyan committed cost by job. Yan, tignan niyo na lang po, ang dami po diyang mga report, no. So, job and time and mileage, okay? Committed cost by job, estimated job, unbilled cost by job, open purchase order by job, okay? Tapos meron diyang profitability, okay? Profitability summary, job profitability summary, profitability details, and job, working WIP, yung work in progress. Okay, so ayan o. Ayan, 26% completion based dun sa actual. Okay, so yan po yung progress. So hindi po siya ganun ka tedious gawin kasi simplified lang po yung project handling dito kay QuickBooks. Okay?
Hindi po siya katulad ng mga ERP system na bawat progress ng tawag dun ng job or projects ay nire-record, no? Bawat laborers nilalagay natin yung timetable nila, yung mga expenses, yung isa-isa pa, isa-isang isang laborer pasok, isang isang oras na chinarge dun sa project, pasok isang additional charges dun sa project. So, hindi po siya gano'n well maintained kay QuickBooks, pero in terms of accounting, in terms of tawag do'n, financials at in terms of costing, meron naman po siyang maayos na na basis, 'no. So, ang isa pa maganda kay QuickBooks, ayaw niya rin yung sobrang tedious gawin na kahit maliliit na bagay ay ini-entries natin, 'no. So, ang gusto ni QuickBooks is to simplify everything para mas magamit lang natin yung billing, tawag do'n, progress invoice, expenses to the project, and kung ano pa yung mga required na business operation cycle na ginagawa natin. Yun lang po yung pinaka-core na kailangan niya i-record kay QuickBooks. No, hindi na po lahat ng mga detalye pa na sobrang detalyado po or minsan pa nga sobrang technical pa ng mga terms no hindi na po advisable na gawin yun kay QuickBooks, which is yung mga nagagawa sa ERP. No, kasi sa ERP kasi kino-customize nila bawat detalye, bawat kung ano-ano pang mga gusto nung ng customer as in detailed, sobrang detalyado. Kay QuickBooks kasi sobrang simple lang at sobrang customized lang. Okay, isa pa sa strength ni QuickBooks pagdating sa report is our inventory stock status by site. Kasi yung ating mga projects is kino-consider natin siya as site. Puwede kasing gawin natin, we have the multiple site, we have the main warehouse, and then we have the projects, 'no. So ngayon, wala tayong inventory sa main, ang lahat ng inventory natin nasa project. So kung marami tayong projects, we can see all the projects dito at kung ano-ano yung mga inventory na nasa loob nila. So ito pa yung isang strength ni QuickBooks pagdating sa material inventory per site, detalyado naman siya pagdating sa quantity, 'no. Kailangan lang din natin sa inventory pala kailangan nating mag-post ng purchases. Siyempre 'pag bumili tayo, tingnan natin yung ano diyan, ayan. Meron tayong transaction diyan na pagbili, bill, pasok natin, and then meron tayong consume. Now sa pagbili natin, puwedeng ipasok muna natin siya sa main warehouse, tapos i-transfer natin yung materyales or in this case naman dineretso natin bagsak sa tawag dun sa warehouse ng tawag dun ng projects. So wala naman pong problema diyan, diskarte na lang po natin 'yan kung ano yung gusto natin. Puwede kasing na ibagsak muna lahat ito sa main warehouse tapos i-transfer natin sa projects, sa kada projects, or puwede din naman na diretsong pag-purchase natin diretso na dun sa site or sa projects. So 'yan po yung isang advantage niya pagdating sa reports, 'no. Yan, the rest po is common reports pagdating po sa ating customers receivables. Meron po tayo diyang AR aging details. Okay, AR aging summary. Tapos meron po tayo diyang collection report, tapos yung ating mga customer balance details, average days to pays ng ating mga customer. 'Yan, open invoices for all customer 'yan. And then sales, sales by customer, sales by item, sales by sales representative. Ayan. Tapos sa ating vendor naman, accounts payable, aging detail. Okay, meron din tayo diyang vendor balances. Okay, para makita din natin yung vendor statement of account. Yan. Tapos inventory siyempre. Purchases, purchases by vendor or purchases by item, and open purchase order. Okay, tapos sa ating mga sa banking, meron diyang bank reconciliation statement. Ito yung pinaka-importante. Accountant and taxes, trial balance, meron tayo diyan, ledger balance, at yung mga accounting compliance natin and BIR compliance, pwede nating i-generate yung mga reports dito.
Okay? Budget and forecast, pwede tayong mag-set ng budget and forecast. Naka-set lang po yung budget and forecast sa chart of accounts. Different story and different videos, pwede natin gawan yung ano niya, budget and forecast niya. Pero ang lagi kong ginagamit madalas is yung sa financial statement, cash flow projection, cash flow forecast. So, saan siya galing? Galing siya sa lahat ng mga in-invoice mo at lahat ng mga pinost mo na purchases. Kung ano yung mga babayaran mo for this week, no? Kasi nakikita niya yung accounts receivable, accounts payable na magju-due for the specific week. At yun yung sinasabi niya na papasok at papalabas na cash. Okay? Cash flow projection. And then the rest is very ano naman, very common naman yung mga reports dito, and kagandahan kay QuickBooks, meron ditong tinatawag na customized report. Pwede tayong mag-customize ng specific natin na report kay QuickBooks. Okay, una, pwede tayong mag-memorize ng report, pwede tayong mag-customize ng mga reports. Siyempre, may limitation din siya kung ano lang yung laman ni QuickBooks, yun lang din yung magagawa natin na reports. Okay, the rest, yung iba gumagamit ng advanced reporting. Pagdating sa enterprise, libre naman siya. Ito siya, advanced reporting. Dito naman, medyo may programming dito na kailangan para makagawa tayo ng mga tawag doon ng mga reports na yung may mga gauge, may mga graphs, yung may mga yung may mga tawag doon, business intelligence report. Yon, pwede po tayong gumawa. Mayroon lang siyang required na programming skills doon sa may advanced programming. Kailangan po ng ClickView knowledge tsaka ng programming knowledge pagdating po dyan. Kasi po yan po ay tinatawag na business intelligence report na pwedeng gawin kay QuickBooks. Parang ganito po siya, no, yung sa customer snapshot natin. Ganyan po yung magagawa. Ito po ay nako-customize dun sa may advanced reporting. No, yan, yung mga ganyang mga reports. So, pwede po tayo maglagay ng mga dashboard na ganyan reports sa kanya. Pero ano po, sa ngayon po hindi rin po ako masyadong familiar dun sa programming na kasi to, yung sa may advanced reporting. Pero meron naman po siyang mga ano, mga meron ng mga pre na report dun sa may advanced reporting. Kaya pwede na rin magamit 'yon. So yan po yung pinaka ano niya, pinaka lang reporting pagdating sa QuickBooks, and then the rest is sa mga ano natin, customer natin, meron tayong tinatawag na quick report. Nira-right click lang para lumabas lahat ng mga transaction per report. Ganun din sa chart of accounts. Chart of accounts, nira-right click lang tapos quick report. Dali lang po gumawa ng reports kay QuickBooks. Tapos pagka gusto mong i-Excel, pwede din. I-export mo sa Excel, i-print, pwede mo siya i-print, pwede mo siyang email, or mas madalas yung ginagamit, ina-extract sa report in Excel. Okay, ayan. Yan po yung reports kay QuickBooks na available. But majority na difference nitong construction or contractor na approach is eto, job, time, and mileage. Okay? Hindi ko na po in-explain dito yung sa mga timesheet, and sa mga, sa mga, pwede kasi tayong mag-charge kay customer eh. Pero hindi po kasi ganun yung practice natin sa Pilipinas pagdating sa contractor. No? So, ginagawa natin, lump sum yung ating sinasend na billings. So, nagsasend lang tayo ng lump sum billings. Hindi na rin po madetalye. So, yan. Yan lang po yung reports na available kay QuickBooks. The rest ng mga reports is customized na. Meron din po tayong reports na for business intelligence, but it requires yung tawag doon, yung programming knowledge dito sa may advanced reporting. So, yan lang po, and God bless.